Magandang gabi po. Ay pagpatuloy natin yung impeachment. Matagal pag yung impeachment simula, pero mainit na ang mga usapin. Ang mga issue ay number one, may motion to dismiss ba? Yan pang issue. Ang number two na issue ay ano ba talaga ang gusto ng tao? Pro-impeachment bang tao o hindi? Tapos, ilang sa mga tao ba ang ayaw ng impeachment? Ilan ang gusto ng impeachment? Yan ang mga issue. Ang iba pang issue ay ano bang ibig sabihin kung minsan pa nawawala na yung issue ng forthwith. Kasi tanggap naman ng lahat, simula na nawala na, hindi na pinansin. So nalampas ng 19th Congress, 20th Congress na tayo ngayon. Ang kasunod na issue is talaga bang may authority ang bagong mga Senado, grupo ng Senado na maglitis at maghatol at may kaakibat niyan, may authority ba ang bagong House of Representatives ng 20th Congress na magpresenta ng ebidensya laban kay Sara Duterte para sa impeachment? Yan ang mga pang-tatlo at pang-apat na issue. So, ngayon, dyan lang muna tayo sa issue na yan. No? Actually, pwede kong dugtungan ng issue. Ang matinding issue pagkatapos tumawid ay tama ba, pang-apat na ba nireklamo na bawal na impeachment o isa lang ikonsidera? Yan po mga mainit na issue. So, ngayon, ang ating tinatawag na SUNA, pagtapos ng SUNA, dyan naman mag-umpisa po ang 20th Congress. So, ang 20th Congress po, ang SUNA po ay sa July 28. So, pagkatapos July 28, ay magbukas na ng session, ang kasunod na session na July 29. Okay? So, ganun po yung mangyayari. Ang tagal pa, pero bakit nang usapin? Pero nevertheless, bago pa naman ako makakalimutan ang gusto ko mangyari, please lang, tulungan nyo ako, padalhan nyo ako, ayan pong number ko, ng tinatawag na contribution ninyo. Kahit magkano lang makaya nyo, hindi ako namimilit, para idudugtong, pag-ipunin kong pera, pambayad po sa 50,000 na filing fee dun sa Senate Electoral Tribunal at 10,000 na deposit fee. Ang hindi ko maintindihan bakit naniningil ang Senate Electoral Tribunal ng ganung kalaking pundo, kung citizen naman magfa-file, hindi naman ako kandidato, kundi citizen lang mag-file para naman sa ating karapatan na tanggalin ang mga senador na hindi tapat sa bayan. Kagaya ng nagkuha-nguha ng 4 na passport si Erwin Tulfo at kumuha rin at umapply din siya na pagiging US Army kung siya nanumpa siya sa watawat ng Amerika at nakipaglaban siya kahit mamatay man siya. Kumakanta siya lagi niyan, "For the land of the brave." yung Star Spangled Banner ang kinakanta niya lagi. So, ito ngayon tatalakay natin. Okay? Magandang gabi po. Your game is a scam shame. Good eve, Doc Toto. So, nais ko lang din sasabihin sa mga nagagalit sa akin. Mga tagahanga pa naman sila nung una, hindi na daw sila humahanga sa akin ngayon. Well, kung anong paghanga nyo sa akin, ay dapat po naisip ninyo, yung paghanga ninyo ay dapat nakatutok doon, ako ba ay tapat sa katotohanan, kaya nga Toto pangalan ko. Wala pa akong pakialam kung sino ang makakampihan ng aking pagsasalita, basta nandun ako sa katotohanan. Example sa katotohanan. Nanalo naman si Duterte sa isang motion sa ICC, si Digong. Bakit sasabihin nyo fake news yun? Totoo naman yun. Tapos, natalo si Duterte sa kanyang motion na hihingin niya ang pag-alis ng 2 judge na si Sofia Lira at saka si Alipi Ganzo. Natalo siya. Ang problema lang, gumagawa pa ng fake news itong grupo ni Conte
Attorney Conte, grupo ni Attorney Joel Butuyan, tsaka ni Attorney Gabriel Andres. Mga abogadong lumalabas, mga abogadong sinungaling eh. Pasensya na. Kasi bakit po? Ang pag-deny ng dalawa ng buong mga plenaryo ng judges, sila nagboto-boto kung tanggalin nila si Alipi Ganso o di kaya si Sofia Lira. At pumoto sila na hindi tanggalin. Tapos, nagbalita pa sila. Kakampi lang. Maraming mga newspaper kakampi lang. Manila Times, kung ano pa, Inquirer, Rappler. Ang binabalita nila, parang nanunudya, tinatawanan nila, kinakantsawan nila, na hey, talo naman si Duterte. Ganon ang klase. Ang sinasabi na sa report na tinanggihan daw kasi sabi ng reasoning ay delay, ano pag iba? Wala pong sinabing delay. Sinabi lang ng sinite lang ng mga 18 judges na nagdesisyon, baka magka-delay kung papalitan. Ibig sabihin, wala namang siguradong delay. Number 2, ay sinasabi nila na gumawa ng balita, nakatingin daw ang mga judges sa impunity at kaya po nag-grant ang pretrial chamber ng authority mag-investigate kasi daw ay sakop na siya ng Rome Statute. Napaka-fake news po. Ang totoong news po ay ganito po yan. Sa unang tingin, may reasonably para tingnan, para sabihin na may authority pa ang ICC sa Pilipinas para lamang sa pakay o purpose na bigyan ng authority mag-investigate ang Office of the Prosecutor. Yan ang sinasabi lang. Ngayon, ang purpose naman nila ay nakasalaan po sa Article 19, Paragraph 4 ng Rome Statute na nagsasabi pwede mag-grant, pwedeng aprubahan ng ICC Pretrial Chamber ang hinihingi investigasyon basta mayroong kolatilya po. Ang problema nito sa mga grupo ni Attorney Conte, sa kanya gusto ni Attorney Butuyan, Attorney Gabriel Andres, hindi nila binabanggit yung kolatilya. Ngayon, para makita niyo yung kolatilya, ay akin po siyang i-download at ipapakita sa inyo. Para malaman ninyo na ako yung nagsasabi ng totoo. So, ang kolatilya po doon nagsasabi na ang pwede mag-approve ang pretrial chamber basta, may condition, basta hindi pa yon final na determination. Hindi pa yung final na determination na pwedeng sabihin ay yun na yun. Wala na, mayroon ng jurisdiction. Hindi po. O iba, binubuksan ko lang ang Rome Statute. Rome Statute. Ito. Okay, itong Rome Statute, ipakita ko sa inyo ha. Tingnan natin ang Article 19, Article 15, Paragraph 4, na nagsasabi na pwede lang i-grant pero may kolatilya. Ito po. Rome Statute. Tingnan mo, kita nyo ba? Rome Statute. Ilakin ko, palakin. Yan, Rome Statute. Yan po ang batas. Rome Statute. Ngayon, punta tayo doon sa Article 15, paragraph Article 15, paragraph 4. So, page 13. Ito, Article 15, ha? O yan, Article 15. Article 15, paragraph 4, tingnan natin. Palakihin natin para mabasa ninyo. Okay. Yan, Article 15, paragraph 4. Nagsasabi po, ang Article 15, paragraph 4,
if the pre-trial chamber, upon examination of the request and the supporting material, request for investigation, authority to investigate, considers that there is, ulitin ko lang, if the pre-trial chamber, upon examination of the request for authority to investigate and the supporting materials attached thereto, if the pre-trial chamber considers that there is reasonable basis, yun lang nakita lang kung may reasonable basis ba to proceed with the investigation. To proceed with investigation, to proceed with the trial. Okay? And that the case appear lang, biglang tingin, nakita may jurisdiction pang court. Yan sinasabi. Pagkatapos, kung ganon, pwede mag-authorize ang pre-trial chamber ng investigation. Pero mayroon na kalat-kalatilya without prejudice to subsequent determinations by the court with regard to jurisdiction. O yan, klaro, jurisdiction and admissibility of the case. So, nakita nyo na? Ganon po. Yan ang totoo. Yan ang hindi binabanggit ni Atty. Conte. Yan din ang hindi binabanggit ni Atty. Joel Butoyan. Yan din ang hindi binabanggit ni Atty. Gabriel Andres. Hindi ko alam anong motibo nila, pero isa lang masasabi ko, na sila po ay nagpo-propaganda. Alam mo naman, sa gera may propaganda talaga. Hindi mo iwasan yan. Pero sa akin sana, pinaka-the best pa rin ng propaganda, yung katotohanan, yung kasandal sa katotohanan. So, nakita nyo na ganon ang sinasabi. So, ibig sabihin, hindi po totoo yung sinasabi nila sa news na parang tinututi, talo si Duterte sa kanyang hiling na aalis yung dalawang judge. Alam niyo ba kung anong sinabi ng dalawang judge? Ang sinabi ng dalawang judge, hindi sila alis kasi hindi pa naman nila na konsidera, hindi pa nila tinakel kung may jurisdiction nga ang ICC sa Pilipinas o wala. Sa makatwid, binabanggit lamang nila na saka na namin titignan yun. Kaya nga, sinabi nila hindi sila aalis sa kaso kahit hinihingi ni Duterte. Sapagkat, ina-assure nila kay Duterte, kami po fair at hindi pa namin tiningnan kung finally may jurisdiction ba ang ICC o wala sa kaso ni Duterte. Kapag pinag-usapan kung may jurisdiction ang ICC o wala, hindi po pinag-usapan ang impunity o ang grabing krimen na nagawa. Kaya nga, hopeful ako, hindi ko sinasabi na mananalo siya, pero hopeful ako at positive ako thinking na mananalo si Duterte. Yan lamang po. Kaya ang problema, ginagawang propaganda. So, ibig sabihin, kung hindi makatotohanan si Atty. Conte, si Atty. Joel Butoyan at saka si Atty. Gabriel Andres, isa ang nangyayari. May connection ito sa kung ano man ang balak nila sa 2028 na election. Yun lamang po. Wala lang iba. Pagkatapos, nagpalabas pa sila ng mga kaibigan nila ng mga survey firms. Tandaan niyo yung mga survey na yon. Bago mag-eleksyon, hindi nga sinurvey nga si Marcolita mananalo. Ano nangyari? Hindi ka sinurvey na si Bam Aquino mananalo. Hindi ka sinurvey na si Kiko mananalo. Sinusurvey si Erwin, number 1. Asan si Erwin Tulfo? Pasang-awa na. Sabihin natin nag-number 4 siya. Pero malayo siya na number 4. Magsimula sa boto ni Duterte, ni Bato. Ganun po yun ang ginagawa nila. Ito naman, paano sila magpropaganda? Ito, titingnan natin ang mga kampanya nila kunwari. Sa kanilang pinapalabas, mayroon silang balita na pinapalabas na sa WR numero kuno na survey ay 90% ng Pilipino ay gusto na magkaroon ng impeachment. Ito, pakita ko kanilang propaganda, ha. Ang problema lang,
yung survey po na nakabase ay hindi natin masasabi na tama. Bakit po? Napatunayan na natin nung nakarang eleksyon, yung mga survey ito ay pumalpak. O, tingnan mong survey ng WR numero na kakampi nila. O, yan Mga kanila yan, mga instrumento nila yan. O, sabi na, 90% ng Pilipino ay gusto harapin ni Sara ang impeachment. Kaya nagsasigaw sa taong bayan. Siguro ba nyo, taong bayan ba yan? O, ngayon, yan ang sinasabi nila. Pero bakit pagkatapos ng survey, pagkatapos ng eleksyon, ito yung nangyaring survey pagkatapos ng eleksyon. Pakita ko sa inyo. Survey ng Pulse Asia. Napalpak din ang Pulse Asia. Sa nakarang halalan, pare-pareho kasi sila na nagsasabi na hindi lulusot si Marcoleta. Nakalusot. O ito yung Pulse Asia. Hindi ko sinasabi na tama Pulse Asia. Bagkus ay kinikriticize ko pa ang Pulse Asia na false siya. Ayan. Ano yan? May yan pagkatapos eleksyon, yan ang survey. Kung gusto ba ng tao na magkaroon ng impeachment. Yan, sabi ng Pulse Asia, 50% ayaw magkaroon ng impeachment. 28% lang ang gusto. Yan. So, sino paniwalaan natin? In other words, ginugulo lang ang utak natin mga Pilipino. Kung papadala kayo sa ihip ng mga kanilang mga utak, ay talagang feeling nila maraming madadala nila. Next, tingnan natin si yung nagsalita. Taga-spokesman nila dito, isa rin ito sa kanilang tuta, ginagamit na propaganda, si Antonio Carpio. Tingnan mo. Ang papel naman ni Antonio Carpio dito, kung dati siyang justice sa Supreme Court. Siya ang taga-salita kuno. Ang kanyang linya lagi, bawal, mali daw yung Senado sa pagsasabi na pwede nilang i-dismiss ang kaso. Ito naman, ang sabi naman niya, Carpio to Escudero, sabi niya, Senator judges barred from commenting on Sara Duterte trial. Hoy, Antonio Carpio, para kang hindi justice ko magsalita. Kung justice po kayo, dapat tinitingnan niyo po ang katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Ang katotohanan po ay politika ito. So, lahat po ng politiko, mga senador dyan, mga bias lahat yan. Kontra or pabor kay Sara sila lahat yan. Si Rizon Tiberos, anti-Sara yan. Wala kang hindi mo pwede sila mapagsabihan na magsalita, mag-comment. Bakit? May senador ba na hindi bias? Una bes, mali pong ating konstitusyon. Bakit ibinigay sa mga senador ang paghatol? Dapat mga justices ng Supreme Court na maghatol niyan. Kasi at least walang politika pag ang justice ng Supreme Court maghatol. Ang problema dito, ang maghahatol ay puro mga senador. Siyempre, paramihan ng boto yan. Ganon din po sa ilalim, dapat ang nagsimula ng impeachment, babaguhin ang ating konstitusyon na magsimula ay ombudsman. Tapos ang maghahatol ang Supreme Court. O di kaya mamimili, magra-raffle from among the Court of Appeals Justices. Kukuha ng mga, sabihin na natin, kukuha ng mga 20 o 24 na mga justices at ang magiging presiding officer ay Chief Justice. Dapat ganun ang sistema natin. Ito, ang ginawa ng sistema, ano bang pakay ng Constitution natin? Ano bang pakay ni Adolf Ascuna na siya naman gumawa nito sa patungkol sa impeachment? Ano ba ang pakay nila? Bakit senador ang ginawa nilang judge? Kaya, pag senador ang ginawa mong judge, Antonio Carpio, you are a hard-headed person if you are saying that. Kasi bakit? Hindi mo mapipigilan senador na tumayo, mag-comment anti or pabor kay Sara. Lahat sila dyan. Lahatin mo na, lahat sila bias. Hindi natin alam sino mas marami, ang pabor ba o ang kontra kay Sara. Pero sigurado ako si Risa ay kontra kay Sara yan. So, very useless. Ginagamit yun ng propaganda tool. Ang pinaka-dupunot dulo nito lahat, ang objective nyo matatanggal si Sara, magigilty siya. Para wala na kayong kalaban sa
pag-eleksyon. So ngayon kung wala ng kalaban, ang mangyayari dyan, ano mangyari? Hindi. Kayo lang ng mga timang ang magtatakbo-takbo. Di ba? Ginagbuyo yung Pilipino eh. So anyway, yan lamang po ang puntos ko na ang ibig ko sabihin ay lahat po ito, malayo pa ang impeachment magsimula kung talaga magsimula. Ha? Kailan pa magsimula? Sa July 29 pa. Kasi July 28 suna. Pero ngayon, mainit na. Kasi ang habol nyo talaga, nangangampanya na kayo. At saka pumapabor ako sa lahat ng vlogger. Lalo na kay Atty. Libayan. Madam Risa Hontiveros, mali po yung pagsampa mo ng kaso sa NBI para sa pakay mo na magsampa ka ng cyber libel sa mga 12 vlogger kasama si Atty. Libayan. Una po, nasubaybayan ko, lagi ko pinapanood si Atty. Libayan. Hard critic yan. Kinikriticize, parehong ipinikritize yan, parang ako din. Si Duterte at saka si BBM at kahit sino. At bakit niyo binansagan na DDS vlogger yan si Atty. Libayan? Hindi. Pangalawa na mali mo dyan, Risa Hontiveros. Fake news ka talaga. Pasensya na, tatawagin kitang fake news ka rin. Bakit ko nasabi? Karamihan, halos lahat na vlogger na kinasuhan mo po, ay hindi man lang sila nag-comment na pumabor kay Rene, kukunti lang. Kagaya kay Trixie Angeles, hindi siya nag-comment na pabor siya kay alias Rene. Ako, nagko-comment ako na sinasabi ko kasinungalingan niya kay alias Rene. Si Atty. Libayan, sinasabi hindi rin siya niwala kay Atty. Kay Rene. Bakit mo sinama sa kaso si Atty. Libayan? Binansagan mo pa na Duterte vlogger. Mabuti sana kung totoo, okay lang. Anong ibig sabihin yan, Madam Risa? Are you setting the stage at para unti-unti angat ka, tatakbong ka presidente sa 2028? Kaya nga, hindi ko alam kung ano masasabi ni Teacher Mark reacts ito. Si Nuclear Reactor reacts. O, pareha ilan tayo nagsasabi na hindi DDS vlogger si Atty. Libayan. Babansagan nyo ang DDS vlogger yan. Pwede nyo pa ako mabansagan DDS vlogger kasi ang aking mga opinion pagpatungkol sa batas ay nung bandang huli pumapabor kay Duterte. Kasi wala akong magagawa eh. Ang batas ay batas eh. Dapat sabihin kong batas ay batas. Eh kung pumabor kay Duterte, wala na akong pakialam doon. Ang gusto ninyo magsalita, halimbawa ako, bakit ka magpabor ko ng Duterte, bumaliktad ka na, Atty. Toto Kausing? Hindi pa ako bumaliktad. Katotohanan po ako. Alam nga naman sasabihin ko na mananalo ang impeachment na hindi naman mananalo. Alam nga naman sasabihin ko na pwede pang tumawid. Pwedeng yung bagong grupo ng senador, yung 20th Congress ng senador. Alam nga naman sabihin ko na magsaside ako na pwede pa sila maghatol. For the sake of law, the law is the law. Dura lex, sed lex. The law may be harsh, but it is the law. What is the law? Basic law. Lahat kayo na magtitik ng bar exam, makinig kayo. Lagi nyo tandaan itong Section 1, Article 3. Pag matandaan nyo to, lahat po ng tanong, basta affected yung rights ng individual, kahit sinong individual, ito lang gagamitin ninyo, peperpikin nyo ng sagot. Ano yung Section 1, Article 3? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Sa Tagalog, walang sinumang tao ang tatanggalan ng buhay o makitilan ng buhay, matanggalan ng kalayaan at makumpiskahan ng kayamanan. At walang sinuman ang pagkakaitan ng patas na pagtingin ng batas. O, mga bariksamines, ganito po tandaan ninyo. Any question, for example, question number 1. Sa tingin ko, lalabas sa 2025 bar exam to. Ang tanong, can
the 20th Congress senators, yung bagong senator, can it have jurisdiction to try or to hear and decide on the impeachment complaint against Sara Duterte? Pag tanong yan, anong sagot nyo? Magiging mali kayo dyan kung mali naman ang sagot nyo. Pero huwag kayong mag-alala kung ano man ang sagot nyo, kung yes or no. Basta ang aking lang may suggest sa inyo, itong aking tip, basta mayroon lang kayong reason, it doesn't matter whether you say yes or you say no. What matters most is your justification. So ngayon, kung ako yung magtitig ako ng bar exam ngayon at question yan, anong pagsagot ko? Ang sasagot ko? No, the new congressional senators or the new senators or the new set of senators, no, comma, the new set of senators does not have, cannot try, ang sabihin ko, cannot hear and decide on the impeachment complaint against Sara Duterte. Next sentence ko, yan ang first sentence ko sa pagsagot. Tandaan yung 3-sentence rule na aking ina-adapt sa buhay para kung sumagot sa bar exam questions. So first sentence ko is, no, the new Senate or the 20th Congress Senate cannot hear and decide on the impeachment complaint filed against Sara Duterte by the 19th Congress. Yan ang sagot ko. Ano naman ang justification ko? Simple lang ang justification ko. Gagamitin ko ngayon yung sinasabi ko yung Bill of Rights. Gagamitin ko na justification ng Section 1, Article 3. Tandaan nyo yung mga bar examinees. Basta yan lang, memorize nyo lang yan. Yan na ang kaya gagamitin yung pagsagot sa lahat ng tanong sa bar exam. Pasado na kayo. Ano yun? No person can be deprived of life, liberty, or property without due process of law or without law. Ganun na sabihin ko, sentence number 2 to. Number 3 sentence ko, and there is no law that has been passed. There is no law that gives authority to the new Senate to hear and decide the impeachment complaint filed by the old Congress of prosecutors or Senate or congressmen before the old Senate. Ganon lang kasimple sagot. Perfect na sagot nyo dyan. Naintindihan nyo mga bar examinees? Sigurado ako, nakatingin ako na sasagutin. Iigan yan, itatanong yan. So because of that, very clear po. Yan ang ibang issue dyan. Ngayon, ano ginagawa nila? Pagdating naman sa sa motion for motion to dismiss, ang tanong, so, i-question sa bar exam, can the Senate acting as impeachment court, assuming it has jurisdiction over the impeachment complaint, dismiss the impeachment complaint upon the motion of, sabihin ko, upon the motion of a member of the impeachment court? Yan ang tanong. So, paano ngayon isasagot pag ikaw ang bar examinee? You can answer it yes, and you can answer it no, as long as your justification is strongly argued. O ngayon, pag ako sumagot, ang sagot ko, yes, the Senate Impeachment Court can dismiss the impeachment complaint upon the motion of a member of the Senate Impeachment Court. Period. Justification. Number 1, the sole power to decide on all cases of impeachment is vested in the Senate acting as an impeachment court. Unless it is prohibited by the Constitution. Yun lang. Number 2 statement ko yan. The sole or exclusive power to decide on all issues on impeachment is lodged in the Senate acting as a Senate impeachment
Ay, pasensya na. Biglang namatay ha. Patapos na rin ako. Sinasabi ko lang, yung tanong kung bar exam question, ang tanong ko kanina kung bar examination question, itong sasabihin na can a member of the Senate Impeachment Court, can the impeachment court dismiss a motion filed by a member of the Senate Impeachment Court to dismiss the impeachment complaint? Can the impeachment court decide to dismiss it? Ang sagot ko, yes, the impeachment court can decide to dismiss the same. Tapos, ang sagot ko sa number 2 statement is that it is stated in Article 11, Section 3 of the Constitution of the Republic of the Philippines that the sole or exclusive power to decide on all issues of impeachment is vested in the Senate acting as a Senate impeachment court. As long as any power exercised does not violate the express provision of Article 11, Section 3 of the Constitution. So ngayon, kung i-dismiss, wala namang sinabi doon na bawal. So, ibig sabihin, it can do. Ganun lang simple. Next question. What do you mean by forthwith? Pag ikaw bar examine, anong sagot mo niyan? Forthwith means the earliest possible time that an act can be done after reasonable period of time. Next sentence, reasonable period of time refers to the period within which all the compelling incidents are occurring while the act to be done is still waiting to be done. Ganun lang ho kasimple yan. Naputol pa ako kanina, John Gargantiel. Okay, so siguro ay hanggang dyan na lang siguro ang aking sinasabi. Ano bang idadagdag natin? So, next question. Last question kung bar examination. Sara Duterte lawyers in their answer to the impeachment complaint stated as one of its affirmative defenses that argues that the impeachment complaint must be dismissed because of the fact it was already the fourth, not the first complaint for impeachment, and it is against the one impeachment rule as stated in the Constitution. How will you answer it? So sabihin na natin, para masagot mo, ang may facts pa nagsasabi, from the day, December 2, the December 2 complaint was filed, and on December 2. And then on December 4, another verified complaint was filed, 2024. And the third impeachment complaint was filed on December 19. And then, that is facts, statement of facts. So, ano ngayon ang sasagot ko? At tapos sabihin ko, dadagdagan ko ng facts. From December 2 up to the February 5, 19 section days already happened. Question, can the fourth impeachment complaint be dismissed? Yan ang, halimbawa, nag-motion sila kasi sa batas namin, pag affirmative defense, tinitreat yan as motion to dismiss. Because the Supreme Court and the impeachment court can act on the motion to dismiss because it is not prohibited. Then, it can decide based on the facts presented. Okay, sasabihin ngayon, yes, in this case, considering that considering the fourth complaint
it must be dismissed, period. Tapos, next sentence ko, the Constitution in Section 2, Article 11, Section 3, Paragraph 2 of Article 11 says that from that date, the day of the receipt of the verified complaint for impeachment, that complaint must be referred to the Speaker kung pagbabasihan mo kanilang rules of impeachment in 10 session days. And at the time of the presentation, then 3 days, isip ka naman 3 session days, it must be referred to whatever committee that the House deems it necessary. Pwedeng i-dismiss, pwedeng hindi. Basta may initial action. Okay. Next. Then, yan ang sasabi, and the number 2 statement, there is the impeachment, the verified impeachment complaint must be brought to the attention of the Speaker of the House within 10 session days. And there were already 19 session days when the first December 2 impeachment complaint was referred to. Hence, ergo, it violated the Constitution's command that it shall be referred in 10 days. And the act of not complying is considered, makes the fourth impeachment complaint consideration as null and void. Therefore, the fourth impeachment complaint must be dismissed, for being violative of it being null and void. Kahit sabi mo null and void na lang, wag na violative of the one impeachment rule. O yan na lang, hanggang na lang na tayo. So at least, maintindihan na niyo siguro na batay lang kanina eh. So, magandang umaga pa, magandang gabi po. Mag shout out na lang tayo, si Valerie Serna, Gregorio Babaran, tapos si Edgar Nacion, tapos si Dynamic Force. Inyo to, pwede po ba mag-request? Pakisampak nga po kay Inso Recto po. Salamat po. Sa totoo lang with due respect to all bloggers na nagsasabi ay mali po kayo. Dapat stick kayo po sa Constitution. Mali po yung nila wala po sa Constitution yung sinasabi nila na ang trabaho lamang ng Senado ay to try and decide. No. The power to try also includes the power to decide not to try. Ganun lang ako kasimple. Rinaldo Saramusing, Hopbrand, Max Maghuyap. Maghuyap, thank you po, Dr. Attorney, for the true opinion and realization of the case of EPGRD. Salute you. Good job. Tapos, PEC 0925, good evening, Attorney Engineer Toto Kausing. Tapos, do you want Sara to be sent? Ay, wala akong magagawa. Kung sino, itatakbo akong presidente sa 2028. Eh, magkalaban-laban kami. Gregorio Babaran, God save the Philippines from Sara Duterte. PEC 0925, do you think Ombudsman Martires is that biased? Eh, hayaan nyo na si Martires kasi aalis na yun sa 27. Wala na siyang wala na silbi. Ang tawag niya kasi lame duck ombudsman. So Max Maghuyap, Dr. Toto, si Antonio Carpio, baka isang instrumento ng admin para i-attack si BP. At sigurado ako, nakikita ko naman ang aksyon niya. Text Kasingal, didishit na ba ito na ngayon? Eh bakit? Ano kung didishit? Ikaw akala mo mga DDS ay masama. Kayo lang ata masama eh. Hindi lahat po ng DDS ay masama. Lahat kayo may marami din bubo sa hindi DDS eh. Ganun lang kasimple eh. So, Vox Populi, Vox D, binuto ng tao, mga senador na ayos sa impeachment. Yung iba, gusto yung pabor sa impeachment. Di nanalo, political exercise. Tama po ka, Vox Populi, Vox D. Ang boses ng tao ay boses ng Diyos. Joklar Reactor Reacts, Attorney Libayan, is a magalong vlogger, not a DDS vlogger. Tama po yun. Gregorio Babaran, isa pagitan ni Risa at Sara, sino ay kay Sara na lang ako kung si Risa man lang. Sa totoo lang, walang abilidad si Risa. Nuclear. Alam mo bakit? Mangyari mauwi lang tayo mga style alias Rene na mga testigo ng alias Rene kung si Risa ang mananalo. Alias Rene, tapos babaliktad ang testigo. Hindi ko naman sinasabi na nagsinungaling.
si Sarah doon. Pero ang mali ni Sarah doon, ni Risa doon, ay bakit kayo naging practice ninyo na kausapin muna testigo bago nyo ipresenta? Mali po yun. Kaya kita mo na biktima kayo. Ganon din ginagawa nila ng Paduano. Kaya nagreklamo si Colonel Grijaldo sa kanila. Ang gusto nila kausapin mo na testigo bago ipresenta, mali po yun. Dapat kunin yung testigo. Unang tanong, salpak agad. Wala nang maraming practice. Dire-diretso kagad ang tanong para makuha natin ang katotohanan. Kaya tuloy inakusahan kayo na binibigyan nyo ng 1 million. Hindi naman ako niniwala doon. Gregorio Babaran, hindi naman po tao yung si Digong. Ay, siguro sa tingin ng iba, hayop. Sa tingin ng iba, ay mahal ng iba. Ang hayop sa iba ay mahal naman ng iba. Ganun po yung sitwasyon. So, picture you were very upset with the Philippine justice system for disbarring you, Attorney Libayan called you out. Do you think they were right for disbarring you? Hindi po sila tama pagka-disbar sa akin. Ganun lang kasimple. Glenn Pirater, ibig sabihin insecure sila mga didis. Ibig sabihin insecure sila mga didis kasi kahit anong paninira nila, hindi sila mananalo against kay Eni Duterte. Ano ba? Hindi ko maintindihan. Insecure sila mga didis. Hindi naman siguro insecure mga didis. In fact, panalo nga sila ngayon sa eleksyon Di ba? Mali para siguro ang statement mo. Ulit mo, Glenn. Dr. Alsaco na yan. Jonard Gargantiel, Edmond Bonasol Beltran, Attorney Insurrecto Chisis. Ay, kahit mali po yung sinasabi niya. I'm sorry. I do not buy with that. That is wrong. Do not teach the people with wrong law. May Sagon, PR is the best para sa aming OFW. Ganun lamang po. Good night po. Opinion ko yun, opinion nila, pero I do believe that my opinion is correct. Ganun kasimple po.